We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. Ana sa 40 ka mga balay nasunog sa Cagayan de Oro City. Mga laray sa Bangkerohan Public Market sa Davao City gipang tanggal. 17 anyos nga babae na lumos ato sa graduation party sa iyang igsuon sa Pagadian City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Kapin 40 ka mga panimalay ang nasunog sa Cagayan de Oro City. Napasagdang nag-andar nga appliance ang gitudlong sinugdanan sa kalayo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nabulabog sa dakong kalayo ang mga residente sa Zone 6 San Lazaro, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Pasado alas 10 sa gabi adlong Biyernes. Sa video sa usa ka netizen, makita pa ang nagdilaab nga kalayo nga milamoy sa kabalayan sa lugar. Paspas mikaila pang kalayo, tungod kusog kuno ang hangin adtong higayuna ug gama sa mix of light materials ang mga balay sa lugar. Natulog na mi ato nga time, may gali kay sabak sa gawas ba nang silingan na mo nagsinggita. Naisunog mo tong gikuha na mo dito sa among mga anak, maura gid na among nakuan sir kay murag nataranta na jud ni ba. Gituuhang usa ka wala maibot nga appliance ang hinungdan sa sunog. Apan nagpadayon kuno gihapon ang investigasyon sa kabomberuhan. Ga-invite me sa mga katong mga witnesses for information or for kanang significant information nga makatabang sa ato sa pagkahibalo kung unsay cause sa kalayo. Sa maong sunog, ug daw ang 38 ka panimalay, samtang adunay tulo ka mga partially damaged. Apektado niini ang 62 ka mga magbanay. Sumala sa Bureau of Fire Protection nga nagtala kini og 18 million pesos nga structural damage. Padayon sab ang ilang panawagan sa publiko nga kanunayon ang pag-check sa mga appliances ug ibton kini kung dili gamiton. Kanang atong heat source electrical, mga outlet man na siya. So dapat wala po na siya, dili po na siya gibutang duol or abay sa atong mga combustible material. Sama sa katre, sama sa curtains o cortina, sofa. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Nagpahigayo na og clearing operation ang Davao City Transport and Traffic Management Office sa mga nagasupak sa 1/3, 2/3 policy sa Bangkerohan Public Market, kung asa 1/3 sa agianan lang dapat ang okupahon sa mga mamaligyaay. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Gipang baklas o gidemolish na sa mga personahe sa City Transport and Traffic Management Office, kauban ang Ancillary Service Unit ug taga-barangay. Ang mga tindahan nga nagababag sa agianan dinhi sa Posada Street, Bangkerohan Public Market sa Davao City niadtong Sabado sa buntag. Una pa nagsugod ang pagbaklas. Nagbriefing ang mga personahe sa City TMO alang sa clearing operation. Succeeding karong kadlawon, bisan pa man alauna alas 12, alas 3, alas 4, antod buntag dapat wala na mo display. Kaya kung na mo display, atong kargahon. Ang mamaligay sa laring nga si Nanay Flor, nga kanina nakapwesto sa Murphy Street. Na problema na kung paunsa niya mabaligya ang iyang mga suman, aron makakwarta. Ilabi pa nga na-stroke ang iyang bana. Nabala ka kadang pag nabili niya siya. Ako mga kauban, uy, halim sa mga bulak. Bulak man akong kauban ko din ha. Gani, dunay ubang mamaligya ay sa laring nga misupak sa 1/3, 2/3 policy nga nangusog. Dito na misaka ang tensyon. Ayaw mo bagwan, ayaw mo bagwan. Kaya sila, isakay naman mo, so kasi tama na siya. Gusto man niya, gusto man niya, pahawaw pa man dyan may Ayaw mo, ma'am. Ma'am,
Pangilabot ka, sir. Ayaw na pangilabot. Ayaw lagi, six. Apan ang marindahay nga si Joyce. Imbes nga mangusog, gipaagin na lang sa kanta ang iyang gibati. May bukas pa sa taga Pusadas. Okay na lang, mas hindi good okay na lang. Gisabot na lang sab sa marindahay nga si Nenita ang lakang sa gobyerno. Apan nabala ka kini sa ilang bagong pwesto. Kaya sa agdaw gani, limpyo kaayo. Nangnaog man sa silong ang uban kay mingaw magyud kaayo. Labi na kay kakanin among baligya. Hinuon sinang Winifreda. Midiritso sa ilang kabalhinan sa Rasay Street. Bitbit ang plywood ug thin metal sheet. Pata kabalo sa dagan ani kay murag mingaw jud diring lugar. Pero wata kabalo basig sunod mo daghan ng tao. Igwantahanan lang sa Sumala pa sa CTTMO. Aduna na sila ipatuman nga bagong traffic scheme sa Bangkirohan Public Market. Aduna na sa gitagana nga lugar kung asa sila pwede mag-load ug unload og mga pasahero o kung asa lang kutob ang mga tricycle. Busa, 24 oras ang ilang monitoring sa buong palengke. Kada adlaw na ay magtuyok kay na naghimo na pud tag Bangkirohan Public Market Monitoring Team. Gusto nato mahapsay ang movement sa mga tao diri sa within Bangkirohan Public Market, no? Kay makita man gud nato nga halos gani tanan mga tao dili na gani kaagi how much more ang mga sakyanan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Gibahara ni Davao City Mayor Baste Duterte ang mga giingong bangag nga empleyado sa lokal nga panggamhanan nga undango na ang ilang illegal nga binuhatan. Saron tang dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, dugay na kuno kining pahimangno ni Davao City Mayor Baste Duterte dihang nagdeklara kini og gera kontra illegal nga droga sa syudad. Samtang daw mikambyo ang mayor nga nanghinaot na karon nga mabalik ang relasyon sa Uniteam. Gipasidadaan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang mga bangag nga empleyado sa lokal nga panggamhanan sa syudad nga undangan na ang illegal nga binuhatan. Una kas gobyerno, ayaw sunuga ang gisweldo sa tao sa imuha para sa ingana nga butang kay kalas-kalas ra kag panahon natong tanan dire. Kini human nga 37 ka personahe sa Public Safety and Security Office ang giparanggal sa trabaho human na positibo sa random drug test. Daan na kunong nagpahimangno ang mayor sa mga empleyado niini nga likayan ang mga illegal nga binuhatan sama sa paggamit sa illegal nga droga. Labi pa nga ni Bag-Uhay ra nagdeklara og war on drugs ang mayor. Gibutyag usab ni City Anti-Drug Abuse Council Action Officer Jafar Marhum Saleh nga ang mga natanggal nga personahe nagpakita na og dili mayong performance sa trabaho. May mga indication sa behavior kasi mismo. Merong mga indication yung mga possible na mag-positive. Kasi minsan hindi sila effective sa trabaho nila, parang nalilate, magsige absent. Yun kasi yung mga indication din, ma'am, na possible merong problema yung isang employee. Samtang nang hinaot karon si Davao City Mayor Baste Duterte nga mabalik pa ang maayong relasyon sa Uniteam. Kung ako talaga, I want all of this to end. Kasi kung ako lang yun, I do not know kung I do not know sa tatay ko, I do not know sa kanila. I just want this to end. I just want kung Uniteam mas maganda sana kung nandyan pa yung Uniteam. But wala eh. Let's see. We will always, like choose peace over conflict. If it's para sa lahat natin, para sa buong bansa. Kini ang nahimong pamahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa gipahigayon nga press conference sa Tacloban City niadtong May 26. Kini atol sa kanselasyon sa hakbang ng maisog peace rally sa lugar. Kahinumduman nga adunay gibutyag nga mga aligasyon si Mayor Baste batok kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usa ka peace rally sa Davao City niadtong January 28. Gitawag niya kini nga tamad o gikwestiyon ang mga lakang sa Pangulo sa pakigbatok sa kriminalidad ug droga sa nasod. Gihagit usab niya kini nga munaog sa pagkapangulo. Gusto ko lang balikan yung
yung mga statements ko when I first came out noong January. I think kung gusto niya lang talaga ayusin itong problema na ito, pwede niya gawin niya. Giklaro ni Mayor Baste nga kung unsa man ang iyahang opinyon, dili daw kini or wala kini nag-reflect sa kinatibuk ang opinyon sa pamilyang Duterte. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Gipangguba sa otoridad sa Davao City ang mga nakumpiskang bora-bora nga tambutso samtang dugang unom ka breath analyzer gidonar sa LGU aron pakusgan ang pagpanakop sa mga hubog nga driver. Ato'y balik si John D. Esteban. Gipaligsan sa pison ang mga bora-bora o modified mufflers ug blinkers nga nakumpiska sa kapulisan sa Davao City. Kini aron masiguro nga dili na magamit pa. Ang gipangguba nga bora-bora o mga uso-uso nga tambutso anaa sa sobra 600 samtang 42 ang blinkers. Nakumpiska kini niadtong July 2, 2023 hangtod May 30 ning tuiga. Sumala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga wala kunoy maayong mahatag ang bora-bora kundi kabanha o disgrasya sa kadalanan. Wa na'y hinungdan anang muffler hinambog ra. Saba lang sa itong mga komunidad contributes to noise pollution which has a detrimental effect on the quality of life of the Davaoenos. Sumala sa Davao City Police Office, kabahin kini sa ilahang mas gipakusgang kampanya batok sa mga saba nga tambutso. The activity is an important step forward on our pursuit to road safety and maintenance of peace and order in Davao City. Samtang mihatag po unom ka breath analyzer ang lokal nga paggamhanan sa Traffic Enforcement Unit sa DCPO. Anaa sa 123 kakaso na ang napasaka sa kapulisan sa Davao City sa mga milapas sa Anti-Drunk and Drugged Driving Act sukad 2016 hangtod 2020. 90 niini ang nakulong na. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ipangandama na karon sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office ang posibleng epekto sa La Nina, ilabi na ang mga pagbaha sa syudad. Flood-prone areas, hatagan ug mga ekipo. Dugang detalya sa report ni Efren Mamak. Presko pa sa huna-huna ni EJ Jalil ang mga nasinating pagbaha kaniadto sa ilang lugar sa Barangay Putik. Nanginaon siya nga dili na unta kini may tabo pagbalik karong nagsugod na sab ang La Nina sa nasod. Kusog kay ang kanang hangin, ang ulan, tapos dagan naga-evacuate, tapos wala pay suga, kadlok kay siya. Apan sumala sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office, andam na kuno ang buhatan alang sa posibleng epekto sa La Nina. Gipaubos na kuno sa buhatan ang 98 ka mga barangay sa syudad alang sa Disaster Preparedness Summit ug Workshop aron makabalo na kini kalabot sa pagresponde kung adunay mga kalamidad. We evaluated what so far have been done by the barangays and very happy to inform that most of the barangays are very compliant. Hatagan sab sa buhatan ng mga flood-prone areas nga barangay sa syudad ug mga aluminum speedboat ug life jacket aron paspas kini makaresponde og dili na gikinahanglan magulat pa sa CDRRMO. Gigahinan kini og usa ngadto sa 2 million pesos nga pondo. Anasab sa 150 million pesos ang pondo ang gigahin alang sa infrastruktura sama sa pagpaayo sa slope protection, river desiltation, dislodging ug clean up. Ubos sab sa 5-year plan sa buhatan. Duna kunoy 2 ka evacuation centers ang nakatagdang itukod karong tuiga aron malikayan ang paggamit og mga eskwelahan isip evacuation center kung dunay mga pagbaha. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha ka barangay nga mao ang Carmen ug Tawan-Tawan sa Baguio District sa Davao City ang tukuran og barangay health station sa Department of Health Region 11. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil.
Sara, usa sa mga suliran sa barangay level mao paghatag og saktong pasilidad aron makahanyag sila og kining mga serbisyong panglawas ngadto sila mga constituent. Busa dako nga kalipay ang gibati sa mga duha ka barangay sa Baguio District, Davao City nga gipatukuran sila sa DOH-11 ug bag-ong barangay health station aron nga palapdan pa nila ang ilang paghatag serbisyong medikal ngadto sa ilahang mga residente. Kung tan-awon gikan sa gawas, bag-o pa ang health center sa Barangay Carmen sa Baguio District, Davao City. Apan kung sudlon, nara kung tawagon sa mga barangay health worker ang ilang health center. Sanglit, naaratanan matud pa nga makita ang mga kagamitan, sanglit wala sa saktong pwesto ug butanganan. Busa, malipayon sila sa pagsugod na og tukod sa ilang bag-ong barangay health station. Adlawng Biyernes, dihang gipahigayon ang groundbreaking ceremony. Ubay-ubay ka mga serbisyong panglawas ang ginahanyag sa Barangay Health Center sama sa prenatal, immunization ug uban pa. Busa, mapalapdan pa ang ilang mga serbisyo sa ginatukod nga bag-ong pasilidad. Kana, dako na kanag siya tabang kay mabutang na ang tama nga asa dapit ang mga tambal ibutang. Kaya na naman siya, apil naman siya sa diha jud siya dayon. Ang among serbisyo, dili lang kay tama nga serbisyo, tama pud nga sa kalimpyo, makita gyud nila. Ang barangay mao inigahin og luna, samtang nagikan ang pondo nga 1.8 million pesos ubos sa proyekto sa DOH-11. Kaning barangay health station, ma-accommodate na gyud ang tanang katawhan diri sa among Barangay Carmen, labi na sa atong health center nga kaning atong gitungtungan karon, gamay pa man kay ni siya. Samang health station sub ay nakatakdang sugda na og tukod sa kasikbit nga barangay Tawan-Tawan. Sa karon, magduha ka tuig pa lang gikan sa pagkatukod ang health center sa barangay gikan sa pondo sa LCAC. Apan dakong tabang matud pa ang dugang health facility, labi na sa gilauman nga magsilbi kining paanakan o birthing center. Ako na ako'y mga constituency mga 35% IP. Kana practice bitaw nila nga sa balay mga anak. Nalang gihapon na karon so bariskado na to, delikado man gyud kay na. Tang facility para di na ta matos layo, di na basta katong di lang tong cesarean o normal delivery lang diha na. Gilaumang matapos ang konstruksyon sa mga health station, human ang 3 ka bulan. Sara, sumala sa barangay official yung galing matapos ng pagtukod sa barangay health station, ni commit matud pa ang City Health Office nga sila mo deploy no sa mga personaheng gikinahanglan ingon man ang DOH pod sa pag-supply sa mga kagamitan aron nga mag-operate na gayud ang kining barangay health station ug galing matapos na ang konstruksyon niini. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Luyo sa kapobrehon, wala na himong babag alang sa 70 anyos nga lola sa Davao City nga makalampos sa iyang pag-eskwela. Gani nalakip kini sa completers sa junior high school sa usa ka tulunghaan karong tuiga. Ato sa ilailahon sa report ni Kent Abrigana. Kung sa gugma, age doesn't matter. Sama-sab kini sa paguman og eskwela. Kini ang gipamatud-an sa 70-year-old nga si Lola Lilia nga taga Mintal, Davao City. Inahan sa siyam ka anak. Miundang sa pag-eskwela si Lola Lilia niadtong 1974 tungod sa kapobrehon. Labi na ka na uban mo dito ang mga na-grado guys, sir. Maulaw ko kuan kay ko ba kay lahi biya yun ang naaputay na tunaan, sir, no? Una ka na jud ko matiwas jud eskwela bahalag tigo. Okay. Pangandoy ni Lola Lilia nga mahimong teacher. Sama-sab sa iyang mga anak nga napahuman niya og eskwela sa kursong education. Gusto jud ka ko, sir, na ma-teacher jud ko, sir. Okay. Mao jud na akong pangarap. Bahala nang utigo lang. Mao jud na, sir, nga gusto ko ma-teacher. Kaya akong anak, sir, gipa-eskwela na ako sila tanan. Teacher yun na sila, sir. Busa, dihang naibawaan niya ang programa sa gobyerno nga Alternative Learning System alang sa mga out-of-school youth o guban pa. Way pagduha-duha nga nag-enroll kini. Gani nihimo pa niyang teacher ang anak nga si Jeril. Kinsa emosyonal sa nasaksihang pagpaningkamot sa iyang inahan. Makita na ako yung pagka-interesado siya maka-learn. And then, dali na po siya makasabot, sir. Even sa akong dream din, sir, wala akong nagtuo nga. Isa sa akong estudyante si mama. So, happy kay ko.
naging part ko sa yung journey ko sa yung education. Misay say sab sa ilang kasinatian ang anak nga si John Jeril. Kinsa mooy nakauban ni Lola Lilia. Dihang nagmarcha kini atol sa completion ceremony sa Mintal Comprehensive High School sa Davao City. Paitud kaayo ang kinabuhi. So makita jud nako nga naningkamot pud ako mga sister na maahon mi ato nga kalisod good sir. So karon nga time na pud mo para mo sukli good sir sa iyaha. So sa ilaha sa akong parents. Karon nga nakahuman na sa junior high school si Lola Lilia. Plano niya nga magpadayon sa senior high ug makahuman sa kolehiyo. Bisan gud nga mga minyo na pero mga bata pa gustong eskwela, makapadayon jud sila, dili sila makuan nga ulaw nga dako na sila edad. Kay ako manggani tigulang nako mo eskwela pa jud gani ko. Giawag usab sa DepEd ang publiko. Ilabi na ang mga wala nakahuman sa pag-eskwela nga i-avail ang ilang ALS program. Mas maayo nga ato ang hatagan og emphasize ang edukasyon sa atong kinabuhi because this is our weapon nga harapon ang ato ang adlaw-adlaw nga pakigbisog. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Bisan pa man sa mga nasinating pag-ulan sa Zamboanga City, nagpabiling ubos ang level sa tubig sa water treatment plant sa syudad, sumala sa Zamboanga City Water District. Busa magpadayon ang water rationing. Ari ang report ni Krista Dapitan. Sa mga milabayng adlaw, nakasinati na og mga pag-ulan ang Zamboanga City. Timailhan nga pahumanay ng El Nino phenomenon sumala sa Pag-asa. Apan nagpabilin gihapong ubos ang water level sa water treatment plant sa Barangay Pasunangka nga maoy nagasupply og tubig sa 60 ka mga barangay sa East Coast Area ug Central Business District sa Zamboanga City. As of 10 a.m. adlaw nga Lunes, anaa sa 73.96 meter ang water level niini. Ubos kung ikumpara sa 74.20 nga normal water level. Busa, sumala sa Zamboanga City Water District, magpadayon kuno gihapon ang ginapatumang water rationing sa syudad. Although siya na-increase na di aton mga level and na production, pero hindi pa kita pwede kuneli man lift kunel daton about to water rationing schedule kasi abasubi, hindi pagad abla to normalize for quanto days ang sina lang gayad aton level. Kinisab ang mulo ni Nanay Marilu. Sumala pa niya, nagsigi naman daw untag ulan, apan wala gihapoy agas nga tubig sa ilang lugar. Muay. Si 2 days siya. Abita porketan ulan niya manera no man agwa. Pagsabot sa ZCWD, wala kuno na apektuhan sa mga pag-ulan ang Pasunangka watershed kung di nahimutang ang water treatment plant. Hinungdan nga nagpabiling ubos ang water level. Apan sumala sa Pag-asa Zamboanga, lauman gayud ang mga pag-ulan karong bulana. May mga time na portions ang naapektuhan. Paalala rin po pala para sa kwan natin mga naglalayag na wala naman tayong gale warning. Pero during severe thunderstorm ay may mga hazard pa rin po sa karagatan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krista Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang 8 anyos ug 5 anyos nga magsuon dihang dungan nga nalumos samtang naligo sa dagat sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Gisulian pa og revive pinaagi sa pag-cardiopulmonary resuscitation kon CPR niining usa ka residente ang duha ka mga batang nalumos sa kadagatang sakop sa Barangay Kayapunga sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental alas 8:20 Biyernes sa buntag. Apan wala na kini natabang ug nakabsan gayud sa ilang kinabuhi. Gila ang mga biktima nga mao magsuong 8 anyos nga babae ug 5 anyos nga lalaking manghud niini. Sa investigasyon sa Jose Abad Santos Police, naligo sa dagat ang magsuon. Human ang 20 minutos nga pagkaligo, nagkakusog matud pa ang balod sa kadagatan nga may resulta sa pagkalumos sa duha. Alas 9 na sa buntag dihang nakita ang patay lawas sa duha ka mga bata sa baybayon sa samang barangay. Padayon pang ginasuta sa kapulisan kung nganong walay nagbantay sa mga bata sa ilang pagkaligo sa dagat. Nakatakda nga ilubong dayon karong adlaw ang mga bata. Nagpadayon ang mapping sa FIVOLT sa mga lugar nga sagad may tabo ang linog. Gani, mas nakatutok ang ahensya sa mga lugar gawas sa Metro Manila kung asa posible sa may tabo ang kusog nga linog.
Sumala sa FIVOLF, gawas sa ginatutukan nilang The Big One nga posibleng gikusgon sa linog sa Metro Manila. Nakasentro sab sila sa mga lugar sa Masakaraga Region kung asa posible ang mas kusog nga linog. Itandi sa nasinati nga magnitude 7.4 nga linog nga mitayog sa Surigao del Sur ni atong December 2023. Kinitungod sa 24 ka active volcano sa nasod kung asa napulo nini ang ginamonitor sa ahensya. Lakip ang Mount Hibuk-Hibuk sa Camiguin. Ginamonitor sab nila ang fault line sa Agusan hangtod sa Cotabato area nga hinungdan sa mga pagtayog ning bag-ulang sa Davao, Cotabato, Agusan ug Surigao. Gani mebot na sa kapin 9,500 ka aftershocks ang nasinati human sa linog sa Surigao del Sur. Busa pa dayon ilang pakig-alayon sa mga lokal nga kagamhanan alang sa mas paspas nga pagresponde panahon nga dunay linog. Nang hinaot sab sila nga madugangan ang ilang mga ekipo alang sa monitoring sa mga bulkan kaysa karon duha pa lang ka bulkan ang dunay kompleto nga ekipo. We're hoping na madagdagan yung budget namin and we're also pushing for FIVOLF modernization para po itong lahat ng 24 active volcanoes ay ma-monitor natin. Gilaraw sa Philippine Marine Corps nga mapalig-on pa ang depensa lakip combat operation sa tropa sa gobyerno. Pinaagi sa pakig-alayon sa US Marine Corps atol sa final exercise of FINEX kagipahigayon sa Barira, Maguindanao del Norte. Ano ang report? Gilayong mipwesto kining miyembro sa US Marine Corps sa lugar kung asa gituhang nahimutang ang usa ka gi-hostage nga gidagit sa kalaban. Kining mga miyembro sab sa Philippine Marine Corps nakakamuflage samtang padulong sa ilang pwesto. Hangtod sa naghiusa ang US ug Philippine Marine Corps kung asa ilang gipalibutan ang lugar aron i-rescue ang gi-hostage. Apan kining tanan, kabahin lang sa final exercise of FINEX sa Archipelagic Coastal Defense Continuum Exercise 24.3 sa 1st Marine Brigade nga gipahigayon sa Camp Iranon sa Barira, Maguindanao del Norte kung asa kapin 200 kasundalo sa US ug Philippine Marine Corps ang misalmot. Ang maong FINEX, usa ka simulation kung asa ilang ipakita ang ilang katakos gikan sa mga natun-an sa combat workmanship period, close water battle ug jungle operations. Sumala sa 1st Marine Brigade, kinialang sa interoperability sa US ug Philippine Marine Corps. Yung interoperability ng dalawang armed forces because the US being a long-time ally, baka may mga challenges in the future na kakailanganing magtulungan ng dalawang armed forces. Samtang sumala ni Major Robert Wallace, ang Executive Officer sa 1st Battalion United States Marine Corps, daghan sila og natun-an sa tulo ka semana nga FINEX. Ilabay pa may kalabutan sa jungle operations tungod sa kalahian sa lokasyon sa managlahing nasod. Malaumon ang US ug Philippine Marine Corps sa padayon pa nga partnership alang sa pagpalig-on sa depensa sa tropa sa nagkadiang gobyerno. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Usa ang patay samtang duha ang samdan sa panagbangga tali sa usa ka pickup truck ug bus sa Santa Cruz, Davao del Sur. Patay diha ang nagmaneho sa usa ka pickup truck nga si John Rail Wadia human nga nagbangga gimanehong sakyanan niini sa usa ka bus sa Sitio Lawis, Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur alas 9:35 Biyernes sa gabi. Sa inisyal nga investigasyon sa Santa Cruz Police, gilata sa duha ka mga sakyanan ang opposite nga direksyon. Din padulong sa norteng bahin ang bus, samtang southbound ang pick-up. Pag-abot sa mong lugar, nagbangga ang duha, punting sa isig kakilid sa matag sakyanan. Tungod sa kakusog sa impact, dead on the spot ang nagmaneho sa pick-up nga si Wadia. Samtang samdan ang sakay niini, lakip ang konduktor sa bus. Gilayong gipangdala sa ospital ang mga samaran. Parehong wala na sa ilang saktong lane ang duha ka nagbanggang sakyanan. Diag naabtan sa kapulisan, busa ilapang subayon ang kuha sa dashcam aron masuta kung kinsa ang sad-an sa mong hitabo. Gikustodiya na sa Santa Cruz Police ang driver sa bus, kinsa wala na mihatag og pahayag. Hinoon, nakatakda na matod pa nga magtagbo ang duha ka partido alang sa gilaumang settlement. Arestado sa Police Regional Office Bar ang usa sa mga sospek sa pag-ambush patay sa kanhi hepe sa Ampatuan Municipal Police sa Maguindanao del Sur. Naaresto kini samtang nagpaayo sa ospital sa Midsayap, Cotabato human kuno nakaangkon og samad pinusilan. Ani ang report ni Jess Tony Humamil. Kahinumduman nga niadtong August 2022, giambush ang gisakyang police car ni anhing Police Lieutenant Reynaldo Samson, ang kanhi hepe sa Ampatuan Municipal Police.
Gikan nagsilbi og warrant of arrest ang biktima sa barangay Kapinpilan ang Patuan, Maguindanao del Sur. Apan wala nila maabdan ang mga subjects sa warrant of arrest. Dihang pauli na unta sila sa estasyon. Kalit nga gipaulanan og bala ang ilang police car nga gikamatay sa maong hepe ug ang driver ni ining pulis. Niadtong adlawng Miyerkules lang, human sa pipila ka tuig nga pagtago-tago. Naaresto sa mga personahe sa Police Regional Office Bar ang usa sa mga responsable sa ambush samtang nagpaayo kini sa usa ka ospital sa Midsayap, Cotabato. Human kuno nakaangkon og gunshot wounds. Giilang dinakman nga si alias Kamer. Gilayong gisilbi sa operatiba ang warrant of arrest bato kaniya sa sulod sa ospital. Nung 2 days ago nakatanggap yung office namin ng information na allegedly si Kamid ay nasa isang hospital. Yung nagturo sa kanya sir ay isang witness na may personal knowledge sa incident, and second may kilala talaga siya personally. Natukoy talaga na involved siya sa shooting incident, particularly sa pag-ambush kay Lieutenant Samson. Gikonsider ang number 1 regional most wanted person sa Police Regional Office Bar ang dinakpan nga dunay patong-patong nga mga kaso nga double murder ug multiple frustrated murder, murder with less serious physical injuries o robbery. Sa karon hugot nga gibantayan sa otoridad ang dinakpan samtang nagpaayo kini sa ospital. As of now, sir, binabantayan natin siya, sir, and pag stable na yung condition niya, pwede na natin dalhin siya sa BJMP. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka 17 anyos nga babae ang nalumos atol sa graduation ceremony sa manghud ni ini sa usa ka pribadong resort sa Pagadian City. Dugang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Ang usa-unta kamalipayong selebrasyon sa usa ka banay sa usa ka pribadong resort sa Barangay Tuburan, Pagadian City niadtong Biyernes natapos sa pagkalumos sa 17 anyos nga babayi nga gilang si Marian Ando. Sumala sa amahan sa biktima nga si Cleto Ando, ilang gisaulog ang graduation sa kamanghurang anak nga lalaki nga mi-graduate sa elementarya niadtong Huwebes pinaagi sa pagligo sa maong resort. Sa usa ka pangbata nga swimming pool kuno kauban ang classmate sa iyang anak, wala kuno nabantayan sa pamilya nga nibalhin sa pang-adult nga pool ang biktima. Jadi mo to kabalo mo lang ngoy. Dito mo to sa mabaw, nibalhin mo sa tuslaom. Adunay lifeguard on duty niadtong tungura ug nabantayan na lamang nga milutaw na ang patay nga lawas sa biktima. Nadala pa kini sa ospital apan gideklara na kining patay. Magdibo unta karon John. Lipay kay na siya kay sige ikaw man og ligo na to at ini birthday na pud nako, mga ligo na pud ta. Wala pay opisyal nga pahayag gikan sa maong resort apan alang sa kabanay sa biktima, wala na kuno sila'y plano nga mopasaka og kaso. Hinuon, abagahon kuno sa maong resort ang tanang galastuhon. Ilaman tanang gasto. Ano may kasabutan no. Gastuhan naman nila. Willing sila mo file og kaso, andam ra pud mi nga mo-cater sa ilaha. So sa pagkakaron kay gi-undergo pa man og postmortem examination ang biktima. So kung unsay result ato dayon kung unsay plano sa mga tagtungod, andam ra pud mi diri nga mo kuan sa ilaha. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Kritikal ang usa ka 16 anyos nga lalaki human mabangga ang gimanehong motorsiklo sa usa ka SUV sa Zamboanga City. Nagbuyod sa kalsada kining 16 anyos nga lalaki nga motorista kinsa nabangga sa usa ka sakyanan sa MCLL Highway, Barangay Mercedes, Zamboanga City pasado alas 8 kagabi. Gumikan sa impact nakaangkon kini og samad sa ulo kinsa giling gidala sa ospital ug panay gipatambalan. Sumala sa kapulisan, posibleng kusog kuno ang padagan sa mong menor de edad nga rider ug wala nini nabantayan ang kasugat nga sakyanan. Hinuon-luwas ang tulo ka mga individual nga sakay sa SUV nga nabanggaan. Sa karon nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa aksidente. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.